So, para maramdaman natin yung kahalagahan ng mga hinuhulog naman po natin 'no, kapag po tayo ay manganganak pala. So, dito po sa member na, nanganak po siya with 3 contributions lang prior to semester po of delivery. So, yung computation po ulit is based on the 2025 contribution rate. So, same yung contributions niya, yung pinaliwanag ko kanina kung bakit naging 2,250 and 9,000 po siya, ayan. And then sa amount of cash allowance naman, paano naman nakuha itong 8,750? Okay, so ang minimum po is 5,000, 'di ba, na monthly salary credit natin. Times 3 ulit natin 'yon, 15,000 divided by 180. Then pag nakuha na po natin 'yon, so 83.33, 'di ba, yung binanggit ko kanina sa sickness, multiply na po natin 'yon sa 105 days. So that would be 8,749.99 or 8,750. And bakit naman may slash, 'di ba? So sa slash naman po natin, solo parent naman po 'to ha, kasi ito po yung 105 days lang eh. Eh paano naman daw po kapag solo parent? So times 120 naman po, kaya po ang nakuha natin ay 10,000. So once again, this is for those na minimum ha, yung hinuhulog. So for the maximum po natin, ayan, so 35,000 yung ating minimum dahil po yung ating maximum po for the 105 days kasi po 20,000 times 3, so 60,000 po divided by 180. Then multiplied by 105 days. Ayun. Or 40,000 for solo parent dahil nga po 120 days po yung para po sa kanila. So ito naman po yung contribution versus benefit ratio po natin. So kung makikita po natin, no, syempre kung ano yung sinuksok natin, yun po yung madudukot natin. Kasi baka sabihin po ng iba, bakit ito po 8,750 lang pagdating dito 35. And baka yung iba sabi, ma'am, di ba 70 saka 80,000 yung alam ko na maximum? Yes, for those na may 6 contribution. Sa ito po sample natin, 3 lang po to ha. Ito yung minimum kasi na contribution di ba, na kailangan at least 3 to 6 months po kasi yung hahanapin ni SSS. Benefit po would be maternity. So maternity naman po, it is a daily cash allowance granted to a female member ha. Wala pong paternity si SSS. Okay, sa DOLE po 'yon. So ito po, female member kasi diba sila lang naman po yung nanganganak, mga female members po natin. So if in case na gusto nyo rin po na makakuha yung inyong asawa na babae, kunyari si male member yung member ni SSS. So sabihan niyo po na kung gusto nilang maging member din ni SS, 'di ba may mga binanggit kanina, pwede sila mag-self-employed kung may sariling pinagkakakitaan. And kung never naman po talaga nag-work at gusto niyo po na maging member siya ni SS, kasal naman kayo, pwede siya sa non-working spouse. So maraming paraan para maging member ni SSS. So dito po, dahil po sa kanyang panganganak, miscarriage or emergency termination of pregnancy, hindi po siya nakapagtrabaho. And actually, ito pong benefit na to, when SSS started on September 1, 1957, talaga pong meron na nito. Kaya lang napagkakamalan siyang bago because of the 105-day expanded maternity leave law o yung RA 11210 po natin, na kung saan mas pinaganda, mas in-expand yung ating law para po dito sa ating maternity benefit. So kung dati 60 or 78 days lang for the normal or cesarean delivery, ngayon po kahit ano pang kind of delivery yan, normal or cesarean man po yan, any instance of live childbirth, basta paglabas ni baby, umiyak, o kahit hindi umiyak, huminga, suminghap, sabi nga nila, basta buhay, 105 days. Kahit po kunin na ni Lloyd within a minute, a day, or a week, basta po buhay siyang nilabas. Okay? So yung 105 days po kasi, sabi po nila,
Yung 60 days kasi dati 'no na binibigay, which is sa ngayon is miscarriage or emergency termination of pregnancy including stillbirth naman po yun sa 60 days natin, same din naman po dati 'no. Ito daw po kasi yung recuperation period nating mga mommies 'no kapag po tayo ay nanganganak. Pero ang pangangailangan po kasi sa'tin ng ating mga anak would be on the first 3 months of their lives. Hence the reason of extending the benefit for those who delivered via live childbirth. Kaya po 105 days po sa kanila. Ngayon, for the solo parent naman po, provided na may valid solo parent ID sila issued by the DSWD or the LGUs po. So 120 days sa kanila with additional 15 days po. Okay? So ngayon po baka nalungkot naman ang ating mga tatay diyan 'no, sabi niya, "Naku, wala palang paternity kay SSS." So don't you worry kasi may tinatawag din po tayong allocation of maternity leave credits. Pero dito ang difference niya sa paternity kasi 'di ba sa DOLE po sa paternity dapat kasal. So dito for the allocation po of maternity leave credits, ang term natin is child's father. Ina-attest ni member na siya yung ama ng bata, married or not to female member po 'yan. Ngayon kung wala naman 'no, in lieu of child's father baka naman po hindi siya yung kasama ni ano, ni asawa 'no, 'pag siya ay manganganak OFW pala si child's father, so hindi naman niya makakasama. So baka alternate caregiver naman daw po. So alternate caregiver, it is up to 40 group consanguinity or related by blood or the current partner sharing the same household. Kung ang reason, kaya pala walang child's father, natakot sa responsibilidad, tumakbo itong si child's father 'no, ngayon nakahanap ka ng bagong pag-ibig, wow. Kaya po may current partner na pala, ayan. And, wala po kaming tinitingnan na gender related kahit po LGBTQ+, basta po ina-attest ni member na magkasama sila sa iisang bubong, na sa panahon na siya ay nagre-recuperate, ito pong si alternate caregiver na 'to or yung current partner po niya yung mag-aasikaso sa kanya. Okay. Pero ang allocation po ng maternity leave credits hindi po siya on top of your maternity benefit ha, it will be deducted to your maternity benefit. So ibig sabihin, kung good for 105 days dapat, pero inallocate mo is 5 days kasi option up to. Unang-una po ang term is option, so hindi siya mandatory. It's, under the member's prerogative kung gusto po niyang mag-allocate. Okay? And up to, ibig sabihin puwedeng 1 day lang 'yan 'no, hanggang 7 days. So sabihin natin 5 days yung inallocate po niya. So instead na 105 days para po sa kanya, magiging 100 na lang. Kasi yung 5 days po would be allocated po kung kanino po niya ipapasa. So para siyang PASA leave. So ibig sabihin dapat yung a-allocatean niyo ay working din po, So ibig sabihin na magbabayad nito is the child's father or alternate caregiver's employer and hindi po ito reimbursable. It will be treated as paid leave. So hopefully clear din tayo diyan.